Mula sa Barangay Molino Tres, WhatsApp na! Mula sa bagong Barangay Dulong Bayan, WhatsApp na! Mapalad tayo ngayon dahil isang makabagong leader na may malalim na ugat sa serbisyo publiko ang ating makakapanayam, kung saan ang dedikasyon at tapat na paglilingkod sa kapwa ay nag-ugat. Isang batang minsang nangarap maglingkod at unti-unting nahubog ng karanasan at pagmamahal, bit-bit ang talino at diskarte ng isang entrepreneur. Ang first-termer punong barangay na nagsusulong ng progresibo at aktibong leader na may mabuting adhikain. #Bagong Barangay Dulong Bayan. Ating kilalanin si Kapitan Jade Emson Katoga Javier Palma ng Barangay Dulong Bayan. Welcome po, Cap Jade. What's Cap? Kamusta na po kayo, Cap? Baka nais po rin yung batiin ng mga viewers natin na nanonood ngayon live na live. ito po, nananatiling matatag at punong-puno po ng pag-asa. Yun, grabe naman. Punong-puno ng pag-asa ang ating kapitan ng Dulong Bayan. Pero, syempre po, nakamusta na natin kayo, Cap. Baka po nais ninyong batiin naman yung mga viewers natin na nanonood live na live ngayon sa ating Facebook page. Binabati ko nga po pala ang aking mag-ina, ang aking asawa na nanonood na si Heart Rivera po, at ang aking anak po na si Catalea, ang ating mga senior citizen, PWD, mga lupong tagapamayapa, tanod, SPTA, at yung mga nagpunta sa ating covered court na aking mga kabarangay. Yun, grabe naman po ang suporta ng buong Barangay Dulong Bayan sa ating Kapitan Jade. Pero Cap, bago po tayo magsimula sa ating kuro-kuro, panayam, at syempre sa usapan natin ngayong araw na ito, nais ko pong malaman, may kasama po kayo ngayon na live audience. Tama po, Cap? Tama po, tama. Opo. Sino po ang mga kasama ninyo dito ngayon pagdating po dito sa atin muna na sa studio natin? Sino po ang mga kasama natin, kabarangay? Kasama po natin si Kuya Bixie sa ating legal team. Yun. Si Sec Charms po, ang ating barangay secretary. Yun. Na last year top 7, ngayon pong 2025 is top 5 secretary po sa Bacoor. Si Consi Bugla, si Consi Toto na pinakamasipag nating kagawad, si Tres po, at ang kapatid ko at ang mga tropang Katoga po. Ayun, grabe, no? Hello po, welcome po sa Usapang Bacoreño, no? Welcome po sa ating segment na What's Cap. Syempre, Cap, hindi akala natin, sasabihin natin, yun lang po ang audience ni Cap. I'm quite sure talagang todo, jam-pack at nag-uumapaw din ang suporta ng Barangay Dulong Bayan. Tama po, Cap, meron kayong audience sa kasama at na-invite din sa ating Barangay Covered Court. Tama po, Cap? Tama po. Ayun. Maybe pwede po natin ma-introduce sino po yung mga nandoon sa ating Covered Court na nanonood ngayon ng What's Cap. Ayan. Ang ating mga lupong tagapamayapa, PWD, senior citizen, mga lolo't lola, mag-ina ko, nandyan, ang ating mga SK, SPTA, at yung mga iba pa nating mga kabarangay po. Mga kamag-anak po, nandyan din po lahat. Grabe po, parang may live telecast lang tayo ng dito, boxing ni Manny Pacquiao. Ganun po yung jump pack din po sa Barangay Dulong Bayan sa covered court. Tumatayo pa ang ating mga tatay. Hello po, kamusta po? Sana po ay mag-enjoy at magkaroon po kayo. Former po yan, former barangay captain din po sa Dulong Bayan. Kita niyo po yun, talagang ibig sabihin po, yung suporta mula ng mga former leaders natin ay talagang naipapakita din po. At talagang nagkakaisa po sa Barangay Dulong Bayan. 80s pa po. Grabe. 1980s pa siya. 1980s pa po. Maraming salamat po. At nawa po may matutunan po tayo ngayong araw na to sa napakahalagang usapin at kumustahan natin together with Cap. Ayan, ngayong araw po na ito, napaka-importante ng ating mga tatalakayin. Pero bago tayo pumunta sa mga seryoso at importanteng bagay, Cap, may tanong po muna ako kasi may tawag po kayo sa inyong mga kagawad kanina, mga katoga.
Ano po, sa mga pinsan ko po at sa barkada ko po. Okay. At kayo din po, yun din po ang kumbaga naging palayaw ninyo, Kap. Opo. Katoga. Paano po ba nangyari yun? Noong mga bata po kami, ang tawag po sa amin ng mga maratanda at mga kabarangay po namin ay tropang katoga, mga katoga po. Saan kaya nagsimula yun, Kap? Yung katoga? paano nangyari? Kami po yung mga ano po, kain, toma, gala lang po. Opo. Gusto ko naman po yung pinagsimulan ng salitang katoga, kain, toma, gala. po. Pero tingnan nyo ngayon, yung katoga ninyo, nagsisilbi na sa bayan, nagsisilbi na sa kanilang barangay. At syempre, nakita yung changes. Opo. Nakita yung growth, nakita na talagang hindi lang pala talaga kain, toma at gala ang alam ni Cap Jade. Ngayon ay naninilbihan na sa kanilang barangay Dulong Bayan. Grabe nga po yung intro nyo din, Cap. Sabi nyo nga, challenge kayo ng panahon. Talagang ang dami rin ninyong challenges na pinagdaanan bago kayo naging, eto ngayon, kapitan ng barangay Dulong Bayan. And I'm quite sure, Cap, marami pa rin po kayong pinagdadaanan. Kamusta naman po yung mga bagay na pinagdaanan natin? Nalampasan na ba natin ito? Una po, sagutin ko po muna yung sa pagiging katoga po. Kaya ko po laging ginagamit yung katoga po. Sana po ito ay magsilbing inspirasyon sa mga katulad po namin dati na nangarap po na makatulong sa pamilya. Kaya po kami, nagsikap po kami, nag-aral po kami ng mabuti. Ngayon po ay nagkaroon ng mga trabaho, naging mga professional po na nakakatulong na rin po sa aming community. Doon naman po sa mga challenges na pinagdaanan po natin sa barangay, bago pa lang tayo magsimulang manungkulan o nung nag-uumpisa tayong manungkulan, nalagpasan naman po natin lahat ng hamon sa buhay, mga kaso na naisampa sa atin ng paulit-ulit. Yun po, kaya po tayo nananatiling matatag at punong-puno ng pag-asa na laging pinaglalaban ang katotohanan at kung sino po ang pinili ng tao na maglingkod sa aming barangay. Yun. Grabe naman po ito. Napaka-inspiring. Paunang tanong pa lang natin ito, Cap. Pero prior to that, Cap, may intel po kasi na nagbanggit na ibulong lang po sa amin. Malaki talagang pondo ng intel namin dito. Na kayo daw po, nung kabataan ninyo, ay heartthrob ng basketball. Tama po ba ito, Cap? Hindi naman po masyado po. Para namang gusto ko naman yung hindi naman po masyado po. Medyo may hiya pero gusto kong sabihin na oo talaga. Hindi po. Marami lang po tayong kaibigan po. Friendly si Cap. Friendly sa mga kababaihan at talaga namang ganun daw talaga kasi pag nilalaro ng basketball sa mga viewers natin dyan. Wag nyo nang, kita nyo naman si Cap ngayon, makisig, matikas, at talagang, siguro kabataan ni Cap, talagang heartthrob nga talaga pagdating sa ating covered court sa basketball. Pwede mo bang batiin yung mga nakalaro ko po? At mga walang problema, po? Cap. Binabati ko nga po pala yung mga tropa dyan na nakalaro at mga nakalaban po sa mga kumpare ko po kay Kupeng Bernardo, Jeff Tahonera, kila Panyares, kila Idol Egay, shout out po sa inyo. And God bless po. Miss ko na po kayong makasama at makalaro. Sana next time daw po nag-i-invite kita niyo na po nag-i-invite na si Cap. Na-miss niya daw po yung pagiging heartthrob ng basketball court. Hindi po. Patutunayan ni Cap ngayon. Nakapitan ako pero heartthrob pa rin ako ng basketball. Simula po nung nanungkulan po tayo, medyo talagang hindi na po natin sila nakasama kaya namimiss ko na rin po sila. Naging busy talaga kayo, Cap, sa gampanin bilang kapitan. Shout out daw po sa mga taga-Cabso Cavite City na varsity, Cap. Opo. Yun po pala yung isa sa staff po dito, si Miss M po. Very supportive po yan. Magkatambay po. Magkasama po kami sa tambayan yan. Talaga alam po niyan kung saan po ako lagi natutulog. Yun yung isa sa mga doon sa Katoga, yung tolog din. Kasama din po sa inuman po. Grabe naman. Grabe. Bistado ang ating mga
ang ating mga personal ngayon. Kap, kamusta? Kasi dadako tayo sa kwentuhan natin pertaining sa status ng inyong barangay. Mula nung nanungkulan kayo, nabanggit po na kayo ay first termer, tama Kap? Tama po. Apo. Ano na po yung status? Ano na po yung kwento ng barangay natin ngayon? Ano na po yung accomplishments natin currently sa ating panunungkulan bilang punong barangay? Sa ano po ba? Sa infrastructure po? Yung sa tingin natin, Kap, masasabi natin na best practice o magandang naging inisyatibo ninyo sa inyong barangay. Okay po. Isa-isahin ko na lang po yung Sige po. mga infrastructure po. Unang-una po, ipinaayos po natin yung mga drainage at mga pathways po. Nilinis po natin ito, nirehabilitate at in-upgrade po natin dahil isa po sa pangunahing problema po natin dito sa Bacoor is yung baha po talaga. Bagamat ito hindi may iwasan, ang importante po, mabilis po siyang mawala ngayon. Compare po dati na talagang umaabot ng ilang oras po. Opo. Kasi hindi po natin maiwasan, tayo po ang dinadaanan ng baha From upland papunta po sa atin. Opo. Yun nga, Kap eh. Kaya maraming salamat po dahil naipagpapatuloy at nagkaroon po kayo ng ganong klaseng heart para sa ating mga kabarangay sa Dulong Bayan na yung paninilbihan natin at ay makita sa aksyon bilang kapitan po ng Barangay Dulong Bayan. Parte nito, Kap, kamusta naman po yung mga policies natin, mga ordinansa, resolutions natin sa barangay? Ano po mga initiatives natin dito? Karaniwan po sa mga ordinance po natin is nag-a-adapt po tayo sa city po. Tulad po ng hapag, halina't magtanim ng prutas at gulay, proper waste disposal, citywide curfew din po sa ating mga barangay para po sa safety ng mga kabataan po natin dito sa lungsod ng Bacoor. Oo, yun po, Kap. Thank you so much for making sure na ang atin pong iba't ibang aspeto at sektor ng paninilbihan ay nakikita at nararamdaman ng ating mga fellow Bacooreños. Doon, nasa litrato po natin, even yung operations po natin, pag-ooperate natin sa pagko-collect ng garbage, ay naka-monitor din talaga kayong maigi, Kap. Opo, ano po yan, requested po ni Mayor Strike po. Na talagang tutukan po natin. Apo. Talagang si Cap Jade po ay isa sa mga kapitan natin na talagang bumababa, tinututukan at hindi lang po yan sasabihin natin for photo documentation lamang, kundi paninilbihan talaga ito para sa ating mga kabarangay. Yan, nabanggit po natin, Cap, dun sa yung aspeto ng infrastructure natin, sektor ng ating pagpapagawa. Ano na po yung mga natin? Ang daycare po natin, nirehabilitate din po natin. Sa mga infrastructure po ng barangay, nagkakaroon po kami ng meeting monthly ng mga barangay captain kung ano po yung mga suggested and recommended project nila every year. Opo. Nung 2024, ang suggested po nila is maglagay po ng solar sa ating mga multipurpose. At ang napili po natin dito ay ang ating daycare center po. Wow. Para po makatipid tayo sa kuryente. Yan po yung napagmitingan ng mga kapitan. Yan po yung recommended project po nila na pwede naman nating sundin at pwede rin namang hindi. Pero tayo po ay sumusunod palagi sa napagkakasunduan ng mga barangay chairman at sa guide ni Mayor Strike po. Nakita ko po yung isang litrato, Kap, yung Sinag Pag-asa. Yung Sinag Pag-asa po ay parang project na kayo po ang naging isa sa mga proprietor. Kumbaga kayo po ang beneficiary. Galing din po sa city po yun. Sa city po. Ito po yung parang solar. Tama, Kap. And sinigurado po natin na ayan po, nakikita po ninyo, ceremonial turnover sa Barangay Dulong Bayan po ito ng assist together with the City Government of Bacoor and the DRRM po. Kasama si Kap dyan sa litrato na nag-install po ng mga solar lights sa ating mga classrooms. Nilagay po natin yan sa Dulong Bayan Elementary School. Ayan. Sa nagsisilbing evacuation center din po natin. Opo, ayan. Para na sa ganun po, masigurado natin na at whatever circumstance may happen, meron tayong backup. Ito po ay backup lamang natin. Backup po, dahil po may pagkakataon din po na mismo sa evacuation center natin na walan po ng kuryente. Oho. Yun yung iniiwasan natin. At least meron tayong
sasabihin na natin kahit papaano preparedness measures to mitigate din as well kung ano yung mga pangangailangan ng ating barangay pag nawala ng kuryente. Tama po. Opo, yun. Parte nito, Kap, yung solar natin sa daycare po, yung buong daycare po ang naka-solar talaga? Naka-solar po yung buong daycare. So, ibig sabihin, Kap, may battery po ito? May battery po. Then, pag naubos po yung charge niya, nag-switch po siya sa regular electricity po. Okay. Pero hindi naman po natin nakokonsumo yun kasi ang daycare usually arawan lang naman po. Opo. Tama ka. Nakakatipid po tayo. Malaki ang natitipid po ng barangay patungkol po dito. Kasi tsaka po syempre po mga bata po yan, gusto din po natin na naka-aircon po sila. Opo, ayun. Grabe naman po, Kap. Napaka-spoiled. Gusto ko ulit maging bata at mapunta sa barangay Dulong Bayan kasi gusto ko po yun na spoil natin yung mga kabataan. Not in the perspective po na kung ano lang yung perks nila at maging entitled sila, but kung ano yung po pwedeng maibigay sa kanila na better service. Why not? Kung pwede naman at kaya naman ng ating solar. Tama po, Kap. Tama po. Nandin po natin yung daycare natin po dati na wala po siyang nawasa po o tubig po. May nilad, wala din po. So ngayon po, meron na po? Meron na po. Nakikonnect po tayo sa kapitbahay. Grabe, no? Masigurado lang natin sa na tanod po natin. mapagsisilbihan. Sa tanod po natin. Sa tanod po. Naglagay na lang po tayo ng submeter po. Salamat po, Kap. Kasi ilan po yan sa mga bagay na dapat inaalala natin at sa maraming mga Bacooreno, yun yung dinedemand sa ating mga kapitan. Ano yung maibibigay nyo sa amin bilang paninilbihan at kayo ay nakaupo. Pero kayo po bilang kapitan, talagang todo effort, extra effort po Opo, ano po kasi 2026 na, ayoko na po yung nag-iigib pa po rin yung mga kabataan. Kasi po ako naranasan ko po talaga yan. Nung ako'y elementary, nag-iigib po kami. Sabi ko, 2026 na, nag-iigib pa rin tayo. Grabe, no? At least maipapakita natin sa ating mga fellow Bacoreños na ito po ay mga initiatives at mga program na naisin po ng ating kapitan. Yan, baka later on sa ating comment section, meron tayong mabasa sa screen natin na ano yung concern at baka merong suggestion sa ating kapitan. Meron po ba? Yan. Tignan po natin. Double check lang natin sa ating comment section. Baka meron tayong mga commenters dyan. At mahalagang nagbigay po ng komento. Kap, good morning po. Ask lang po paano tutugunan ang mga busted na ilaw sa Captain Sarino at yun pong mga walang takip na kanal po natin. Sa Captain Sarino po, as of now po, wala po tayong busted light. Okay. Dahil po meron po tayong nakareserba po sa ating barangay. Nag-purchase din po tayo ng mga wire at mga ilaw po na in case po na mapunde, agad po natin itong napapalitan. So kailangan lang nila i-report, Kap? Magkataon kailangan po? lang pong i-report. Lahat po yan ngayon, nagana po lahat. Ayun! Pati po yung mga nadat na natin na hindi nagana, pinalitan na rin po natin ng linya, pinalitan na rin po natin ng mga all-weather na socket. Okay. Tapos sa Captain Sarino po, isang kanal lang po ang sira po doon. Okay. Nasira po siya 3 days ago po. Pero lalagyan naman natin, may plan naman tayo to rehabilitate, Kap, at ay maayos may plano natin po tayo dyan. Sa katunayan po, yung mga mababaklas po natin na mga bakal sa memorandum na inanon po ni Mayor, yung sa mga pangalan po. Opo. Yun po yung gagamitin natin bakal sa paggawa ng mga takip na kanal. So i-reuse natin. Oo, para magkakaroon ng po reuse. siguradong mapakinabangan ng tao yung mga hindi napakinabangan noon. Opo, yun. At least alam niyo po, mga fellow Bacoreños at mga kabarangay sa Dulong Bayan, alam po ninyo na may ginagawang aksyon ng ating kapitan at meron pong pagpaplano. Maganda po yung Kap na ma-reuse para hindi sayang. Opo. Kasi ang dami rin sa comment sections nga na nakakapanghinayang doon sa mga binaklas mula doon po sa ating memo ng DILG at sa executive order ni Mayor Strike memo ni Mayor Strike on the anti-EPAL. At maganda pong inisyatibo yan, Kap, na magagamit. May paggagamitan tayo. Yung thank you po, at least na-clarify po mula dun sa ating mga commenters sa comment section. Nawa po, Sir James, ang inyo pong concern ay na-address at natugunan ng ating kapitan. Yan. Pagdating naman, Kap, sa aspeto ng pangkalusugan, sa health sector po natin, Kap. Kasi isa to sa mga very vital sa ating mga fellow Bacoreños. Kamusta naman po ang mga health centers natin? May available po ba? Ilan po kaya ang health center natin? Ang health center po natin ay meron tayong isa since 1990s pa po. Isa po ang Barangay Dulong Bayan sa may health centers na po. Sa ngayon po, kung mapapansin niyo po, ang mga tao po nasa kalsada po nakapila
wala pong maayos na upuan. Yan po ang nadatnan po natin sa ating barangay. Siguro po ang na-turnover po sa atin is wala pa pong 10 na monoblock. Ngayon po meron na po tayong almost 200 na monoblock po. Naranasan din po natin sa ating barangay na nagba-blatter tayo, nakatayo po tayo. May mga buntis po na nasa kalsada. May mga buntis po na nasa kalsada na kapag pinahiram po natin ang upuan at sa loob ng barangay, ang mga kumukuha ng clearance, puro nakatayo na po. Mapapansin niyo naman po. Kaya po ngayon ang health center po natin, ililipat na po natin sa mas maayos na lugar. Wow. Hindi na po sila maiinitan, hindi na po sila mauulanan, hindi na po sila mauupo sa sahig. Ayan po yung bago nating Grabe, ang health ganda center ng health po. center sa barangay Dulong Bayan. Kailan po ito na-launch, Kap? Bali po this month po ililipat na po dyan ng health center po. Wow! So, sobrang bago po nito. At sa mga kabarangay natin sa Dulong Bayan dyan, antabayanan nyo po ang pagbubukas ng mas bago, mas pinaganda nating health center to accommodate yung ating mga, syempre, yung PWDs, yung mga seniors natin at nangangailangan ng tulong sa barangay sa aspeto ng ating pangkalusugan. Thank you dun, Kap, kasi napaka-importante po niyan. At salamat po dahil na-prioritize natin yung Kasi ganyang po, klase ng programa. kung mapapansin niyo po, dati po nakapila po sila talaga sa initan. Isa rin po yun sa dahilan kung bakit pinilit ko rin pong ipaglaban na ipanalo yung mga kaso ko dahil masakit sa kalooban na nakikita mo na yung mga kabarangay, mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, na sila po ay nakaupo po sa sahig. May mga buntis po, nakaupo sa sahig, walang upuan, walang silong po. Yung iba nga po dyan, baka walang sakit, pag uwi may sakit na. Opo. Kaya po tayo ngayon, sinikap po talaga namin sa tulong ng aking mga kagawad po. Nagkasundo-sundo po kami na ayusin po ang kinalalagyan ng ating health center po. Ang ginawa po natin doon is yung hagdanan po, inilagay po natin sa labas para po lumuwag yung bagong health center po natin. Ayun. At marami po live sa ating comment sections ang mga nagbibigay na kanilang suporta at pasasalamat dahil talagang naramdaman daw nila yung mga changes coming from your leadership as the barangay captain. Kap, malaman natin, meron po bang available na ambulance? Parte ng health sector natin, may ambulance po ba sa barangay Dulong Bayan available? Ang ambulance po natin ay nananatiling 24/7 po. Libre po ang gas nito. Hindi po binabayaran ng driver. Dahil po naglagay po talaga tayo ng pondo dyan para sa ambulance po natin kasi nung hindi pa po tayo kapitan, narinig naman po natin ang hinaing ng ating mga mamamayan about po sa ambulance po. Kaya po yan, sinisikap po natin na lagi po siyang available. At kung hindi man po available, na kung may gumamit po na ambulance, may nakaantabay naman tayong mga personnel to assist po para po tumawag sa 161. Ayun. Isa po ang ambulance na meron tayo. 24/7 po ito. 24/7 po. At ang mga tao po na nandyan is nag-conduct din po ng seminar sa BDRRM at Red Cross po. Ayun. Pati po ako po. Kasama rin po ako sa nag-aatid, bubuhat ng pasyente kapag available po. Lalo po pagka po gabi. Kita nyo na mga fellow Bacoreños, yung mga barangay captains po dito sa atin, they are well equipped. Hindi lang po sila trained pagdating sa technical na aspeto, kundi pati doon sa pagbaba at sa pag-operationalize ng ating mga emergency vehicles, yung ating mga ambulances. Kayang-kaya at binababa nila, Kap, ito. Masigurado lang na matulungan at mabigyan ng provision ng ating mga kabarangay sa aspeto po ng emergency response natin. Maraming salamat, Kap. Maraming salamat po. Dahil iba yung effort, nakikita natin. At even sa comment section talaga nakikita natin, ang dami nagko-comment na kayo ay action man, nakita nila yung changes coming from your barangay. At isa po sa ating mga highlights ng health sector ay yung umuugong na meron daw gulong sa Dulong Bayan. Meron daw pong gulong na umiikot sa Dulong Bayan. Ito po yung gulong ng Kariton. Ito po yung Kariton, Kap. Kariton ni Kap. Tama po, Kap. Tama po. Ito rin po ay isang programa ng barangay pagtugon po sa layunin po ng ating buting mayor strike na wala na pong dumating ang panahon na wala nang malnourished sa Bacoor po. Ang tinututukan po natin dito po yung mga underweight po.
Kaya po gulong ni Kap po dahil po nagkakaroon po tayo ng mga feeding program sa court. Dati po. Tapos po napagkasunduan through the effort of former Consi Kokoy na gusto natin na ang barangay mailapit sa mamamayan. Kaya po gulong po siya. Yan po ay pumupunta sa bawat sitio po. Oo, no? Grabe yung kariton na ito. Talagang ang kariton ni Kap na programa ay nakikitaan natin ng outputs. Nakikita nyo naman po live on your screens. No, si Kap ay bumababa, si Kap ay nag-iisa-isa sa bawat sitio, bawat eskinita na meron sa dulong bayan to make sure na nakakakain po ang ating mga prioritize na mga kabataan po. Opo, kasi po regular din po tayo nag-OPT po. Kailan po ito nagsimula, Kap? Yung kariton ni Kap? Hindi ko kung sa pagkakatanda ko po mga April 2024 po. 2024 po. Tapos ng po April. yan po ay hindi funded ng pondo ng barangay. Yan po ay sa tulong ng mga naniniwala at nag-sponsor sa barangay po. Naka-schedule po sila, minsan nga po nagkakadoble-doble pa. Grabe, no? Nagkaroon po yan ng weekly dahil daming gustong tumulong sa barangay. Tapos ngayon po monthly na sinusustain po natin na meron pa rin pong nag-i-sponsor po. Wow, hindi po ito funded. Inuulit ko po, hindi po ito funded ng barangay. Opo, tsaka po natutuwa po ako dahil po kumbaga hindi naman po tayo lumalapit sa mga tao pero sila po ay kusang tumutulong sa barangay. Kaya po ang nangyayari po diyan, pag gusto mong magpa-feeding, magpapaschedule ka pa po. Kaya blessed po ang barangay po namin. Grabe po. Maraming salamat dun sa Kariton ni Kap programa na ang sponsor po nito ay talagang mga pribadong tao at yung mga nais pong mag-volunteer para makatulong sa ating barangay. Ako po ay nakakataba po ng puso ito. Kusa po yan sila. Nangangahulugan lang po ito, Kap, na maraming naniniwala na yung programa na ibinibigay sa inyo at ipinagkakatiwala sa inyo ay naibababa sa ating mga kabataan. Opo. Kaya po natin inilalagay sa social media po para po makita po nung nagbigay na talaga nakakarating po sa tao yung mga itinutulong nila sa barangay. Wow. Ay, nakakataba po ng puso makita. Oh, ang sasaya ng mga bata. Iba-ibang sitio po lahat yan. Grabe, no? Salamat, Kap, kasi sinigurado po ninyo na yung mga programang ito ay nararamdaman at nararanasan ng ating mga kabataan. Pwede ko po banggitin yung mga Sige po, primary walang problema sponsors. po. Hindi ko na po babanggitin po yung iba, pero po ang primary sponsors po namin dyan is si Ma'am Lenny and Ma'am Vicky Solis po na laging nakasuporta at tumutulong sa ating barangay. Yun, maraming po salamat po sa mga mabuting puso na tumulong at nagsumikap para po makapagbigay tayo, makapag-volunteer tayo sa mga programa. At sa kagaya effort po din nito. po ni Consi Kokoy Aguilar. Grabe, no? Maraming salamat po, Consi Kokoy Aguilar. And syempre po, sa iba pa natin mga sponsors. Pagkitula lang din po, naging best kagawad din po siya sa buong Bacoor. Yung time niya po na siya ay kagawad. Grabe, iba din talaga ang ating mga ang mga personnel mula po sa ating barangay. Kaya po napapalibutan po tayo ng magagaling na tao po. Kaya hindi po natin dapat talaga aksayahin at sayangin. Nais nating malaman, Kap. Sa totoo lang, pumunta tayo sa aspeto ng basura, no? Napakahirap po from the health sector going to basura tayo. Tingnan natin sa environment sector natin, Kap. Ano po bang mas makulit? Yung basura o yung nagtatapon ng basura? Yung mga nagtatapon po ng basura po. Kamusta naman, Kap, yung doon sa, syempre, sabihin natin, yung mga nagtatapon ng basura, napaka-liligalig talaga ng mga yan, tapos minsan walang disiplina. Kamusta naman po yung bagong schedule at scheme natin for garbage collection sa barangay ninyo? Sa bagong schedule po, nakita naman po natin yung adjustment ng city po, paano po matugunan yung mga complaint o mga question ng mga mamamayan ng barangay Dulong Bayan. Maayos naman po ang kanilang pagtugon. Siyempre po, bago pa lang po siya, nag-a-adjust pa rin po ang mga tao. Pero po, ito naman po, ang mga mamamayan ng barangay Dulong Bayan naman ay nakasuporta kay Mayor Strike po. At willing laging mag-adjust sa
ikakabuti ng ating pamayanan. Ayun, maraming salamat po sa inyong pagkakommit ng inyong discipline sa Barangay Dulong Bayan patungkol sa mga adjustments natin. Apo. Especially with the garbage collection po. Nasisigurado naman natin, Kap, may ano po bang scheme sa inyo? May zone po ba kayo na doon lang yung inyong collection or umiikot talaga yung trucks? May mga pinapasok na lugar po, yung mga maluluwag na kalsada po. Tapos po dun sa mga street po na maliliit, inilalabas po ng tao yung kanilang mga basura po. Sa subdivision naman po, may schedule din po ng pagpasok. At least sigurado lang po tayo, no? May mga yung iba po, may pick-up areas. Tama po, meron po. Ayun. At least clear lang din po. Ina-adjust ito, depende kung kaya ba na pumasok or mag-penetrate ng mga trucks. Nagkataon po yan na sa Salinas po ang daan. Hindi po sila nakakutan. Pero pagtawag namin kay Sir Bukalan, 1 hour pa lang dumating na po yung backup po nila. Ayun, Kaya po nagpapasalamat din po kami na bawat complain ng mga tao, mabilis po natutugunan ng city po. Yun. Thank you din, Kap, kasi naipararating po natin ito na sa maayos at matiwasay na pamamaraan. Tama po, tama Yun. Yun ang pinaka-importante po sa ating mga kabarangay. Magkataon po na meron tayong mga concerns pertaining our programs and activities in the city at sa barangay natin, makipagtalastasan, makipag-usap po tayo ng maayos sa ating mga kabarangay. Mabilis po natutugunan. Opo. Kamusta naman, Kap, yung cleanup drive natin? Sa cleanup drive po, perfect po tayo dyan. Regular po tayo nagkakaroon ng cleanup drive. Sa katunayan po, sa environmental, nag-rank 9 po tayo dyan. Grabe. Makikita nyo naman din po sa mga post natin, iba-ibang sitio rin po naka-schedule per week po. Ayan, nakikita nyo naman po na hindi lang din po sa aspeto ng sabihin natin garbage collection, kundi community. Apo, katulong po dyan yung mga 4-piece po natin. Katulong din po dyan yung mga tawag dito, nagsi-CBDRP po. Opo. Kasi meron silang mga community service po. Andyan po sila. Tumutulong din po, naka-schedule din po sila para po hindi sabay-sabay na sobrang dami. Ang mga tanods po natin, andyan din po. Tumutulong din po dyan. Naka-schedule din po per week. Ayun. At least klaro po na ito ay whole of community approach, whole of governance approach mula po sa ating Barangay Dulong Bayan. In the perspective, Kap, ng disaster preparedness, how prepared are we? Masabi natin, kapag naman sana may mangyaring sakuna ngayon, malaking sakuna, gano'n na ba kahanda ang Barangay Dulong Bayan sa responde? Pagdating po sa responde po, napakarami na po nating experience po dyan. Sa kadahilan ng bago pa lang po tayo, pero naka-experience na po tayo ng ilang ulit na mag-evacuate po ng mga tao. Kaya po, pagdating po dyan pagdating po sa baha, ready na po tayo. Nag-purchase din po tayo ng mga gamit po para sa disaster. Nakapag-invest na po tayo. Yan naman pong mga pinipurchase po natin dyan na gamit is recommended din ng city po. Noong 2024, ang nirecommend nila is yung ang tawag dito? Sa kuryente. Generator set natin? Generator set po. Tapos po noong 2025, syempre maingay po ang generator, hindi makatulog ang mga tao. Nag-purchase din po tayo dyan noong 2025 ng power bank po, hagdan, mga pala, tapos po mga radio po para mabilis po ang communication natin. Ang mapagmamalaki po natin, lahat po ng tanod natin, meron pong radio, pati mga lupong tagapamayapa natin. At meron po tayo dyan committee sa disaster po. Naka-assign na po sila dyan. Kung sino yung sa pagkain, kung sino yung sa rescue, sino po yung sa after po, at sino po yung nagpe-prepare ng evacuation center po natin. Naka-ready po tayo dyan. Katuwang po natin dyan ang Dulong Bayan Elementary School po. Ito, ang Dulong Bayan Elementary School po, ang official na evacuation center natin. Pagdating po sa baha po. Pagdating sa flooding, kasi yun po ang hindi binabaha kahit papano. Opo. At saka po, pag po baha po, wala din naman pong paso. Kaya po, nagagamit po natin yung mga rooms nila. Ngayong 2026 po, ang recommended po ng city is yung, ano ba tawag dito? Water pump po. Water pump. May mga suggested po sila na pwede natin pagpilian. Tayo naman po naka-align po tayo sa city. Kaya po, sigurado po ako sa aking mga kabarangay na
nasa right path po tayo. At napagmimitingan po yan ng lahat ng kapitan po. Ayun. Maraming salamat Kap, kasi doon sa aspeto na yon, babalikan natin yung sa disaster preparedness natin. Recently ay meron kayong naranasan na sakuna sa inyong barangay. Nagkaroon po ng sunog, tama Kap? Opo. Kamusta na po ang status ng ating mga evacuees? Sa sunog po, bagamat tayo nagkakaroon po ng mga fire drill, earthquake drill po na prevention po, talagang hindi po natin naiwasan yung sunog sa ating barangay. Bilang bagong barangay captain, napakahirap maranasan ng disaster, lalo na po kung sunog po. Kasi po sa baha po, medyo sanay na po tayo eh. Andyan po yung pagkuha natin ng mga pagkain, nakasuporta po ang city sa atin. Breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner. Kapag po maraming mga volunteers, pwede ka pa po makakahingi ng extra. Tapos sa sunog po, medyo kahit po tayo ay naka-ready, pero napakahirap po masunugan. Di bali po yung kung ano na po yung mangyari. Talagang pag nasunugan po ang tao, halos wala pong natitira. Pagdating naman po sa tulong mula sa local government po natin, nandyan po agad yung tulong ni Mayor Strike. 2 days pa lang po, second day pa lang po, nagbigay na po siya ng financial assistance po. Nung first day po, dumating po agad yung CSWD natin. Nagbigay po agad sila ng mga tawag po dito, yung mga kaldero, yung mga pangunahing pangangailangan, mga damit po. Andyan po agad, first day pa lang, during ano pa lang po, mismong sunog, nandyan na po agad ng CSWD natin. And kay Kong Lani po, second day pa lang din po, dumating na rin po agad ang mga relief goods po from Kong Lani. Tapos po si Senador Bong, former Senador Bong Revilla, may extra effort din po sa Barangay Dulumbayan. Nagbigay din po siya ng relief goods po. Pati po si Vice Governor Ram Revilla, nagbigay din po siya ng mga bigas sa ating mga nasunugan. Tumulong din po ang mga private sector sa ating barangay. Nagbigay din po ang St. Michael Institute po, dahil po si Consipol po ay coach po doon. At doon din po ako graduate. Nagbigay din po ang St. Michael, La Madrid, sa mga La Madrid School po, sa mga NGO naman po. Nagbigay din po ang Philippine Coast Guard po at mga private individuals po. Nagbigay din po ng tulong. Nagpapasalamat po pala ako sa Tropang Salo Dam ng Barangay Dulumbayan. Yung pamasko na para sa kanila, pinili nilang ibigay sa mga nasunugan. Kaya nagpapasalamat po ako doon sa Tropang Salo Dam po, kay Kap Maniago po sa Barangay Mabolo, yung mga pamasko rin po na para sa kanyang mga barangay. Binahagian niya rin po nila yung mga kabarangay ko. Alam naman po natin sa mga nasunugan po na anumang tulong ang manggaling sa local government at sa barangay po ay hindi po sasapat sa kanilang pinagdaanan po. Pero po ang buong barangay po ay nagsusumika po. Katuwang po ang ating buting Mayor Strike Biribilla. Nag-offer po siya ng sasakyan po mismo po. Hindi na po niya pinahirapan ng mga tao na makapunta rito po ng city. Nag-offer po siya ng sasakyan, hatid sundo po ang mga tao natin. Nagbigay po siya ng relief goods, pati po ng financial assistance po on the second day pa lang po. Grabe, no? Naramdaman na natin yung buong suporta ng taong bayan at iba't ibang mga personalidad, including the City Government of Bacoor through the leadership of Mayor Strike Birevilla. Noong nagkaroon tayo ng sunog, lalo na po dun sa statement ninyo, Kap, na pangalawang araw pa lang, may provision na tayo. Lahat po ng pwedeng maitulong po sa aming mga kabarangay na nasunugan from local government po is na halos natanggap na po nila. Sa katunayan po, sa endorsement din po ni Mayor Strike, lumapit din po tayo sa NHA po para po makakuha ng EHAP. Emergency Housing Assistance Program po ng national naman po. Opo, ayun. At least hindi humihinto ang ating barangay na magkaroon ng
opportunity na makabangon at kahit papaano ay magkaroon ng mas maayos sa pamumuhay ang ating mga kabarangay. Siyempre, sa usapin po ng pamumuhay at sa mas maayos na future, hindi dapat mawala ang usapin ng kabataan. I'm quite sure, Kap, meron po kayong mga programs for the youth. Kamusta naman po? At ano po yung gusto nyo maging future ng mga kabataan sa Dulong Bayan po? Ang gusto po maging future po ng mga kabataan sa Dulong Bayan ay magkaroon sila ng mga gandang kinabukasan, makaiwas po sila sa mga bisyo. Kaya po ang programa ng barangay po at ng SK po natin ay binibigyan sila ng pagkakataon makapaglaro ng maayos, makapaglaro ng patas, at ma-encourage din po sila na mag-aral po. Para po makatulong din po sila sa kanilang pamilya po. Kaya po tayo naglulunsad po ng Carpi po para po makalayo po sila sa masasamang bisyo po. At strictly po natin pinapatupad po na bawal po ang naka-half naked. Yan po yung city ordinance din po. Bawal po ang naka-half naked. Bawal din po mag-inom sa kalsada. Bawal na din po ng magbenta ng alak ng lagpas alas 10 na po. Yan po ay mga programa ni Mayor Strike na sinusuportahan po ng Barangay Dulong Bayan. Ayun. Maraming salamat doon, Kap. Kasi reassuring, lalo na yung napakasimpleng bagay, nung disiplina na bawal lang yung half naked, tapos gagala-gala ka sa barangay ninyo, sa community. Diba, hindi siya ganun. Dapat dinidisiplina natin ang ating mga kabarangay at lalo na mga kabataan na alam nyo dapat ito. At ito yung mga lifestyle na isinasabuhay talaga natin regarding that. Ayun. Pagdating naman sa aspeto po ng pangkabuhayan, I'm quite sure kasi, Kap, marami magsasabi na matanda na ako, wala naman akong tinapos, wala akong trabaho, aasa na lang ako sa gobyerno, aasa na lang ako sa barangay tungkol sa mga ayuda, pagdating sa ayuda. Pero ang Barangay Dulong Bayan po ba, pagdating sa aspeto ng livelihood at pagbibigay ng pangkabuhayan sa ating mga kabarangay ay aktibo din po ba? Active naman po ang Barangay Dulong Bayan dyan. Lahat po ng programa ng city po ay dinaluhan po natin about sa livelihood program po. Nagkaroon po tayo ng candle making, popcorn making po, at nakatanggap din po tayo kay Mayor Strike ng SLP po, Sustainable Livelihood Program po. Na programa ng ating city po. Nagbigay po si Mayor Strike ng panimula o dagdag puhunan po na ngayon po ay pinapakinabangan po ng ating barangay po. Talagang ayun, kaya po pasensya na ka kasi na tumitingin din ako sa comment section, mga live viewers natin. Yung mga nagko-comment sa atin, isa sa mga napakagandang nag-comment sa atin, Kap. Kasi sa lahat ng programa na isinagawa ninyo, meron nagsabi dito na I think ang best feature ng Barangay Dulong Bayan sa panunungkulan ni Cap Jade Palma ay yung pagpapalakas ng spirit of volunteerism ng mga barangay para sa mamamayan. Kasi tunay naman po na hindi accomplish ng barangay ito without the help of you people, without our help as citizens. Importante po na nagtutulungan tayo. At salamat dun, Kap, kasi pinaigting at pinalakas po ninyo yung volunteerism. Hindi naman po lalakas yun, Kap, kung walang nakikitang resulta. Kaya po nagkapasalamat po ako sa laging tumutulong po at patuloy na nagtitiwala sa aming barangay. Sa ating mayor na nagtitiwala po sa atin, sa ating congressman na nagtitiwala po sa atin, kay Congressman Lani, nagkapasalamat din po ako. At doon po sa SLP po na programa ng city po, sinisigurado po natin na yung effort po ni Mayor Strike ay hindi po masasayang. Yan po ay continuous po na tumatakbo po yung negosyo po natin dyan. Na kung sakali man po na hindi na po tayo ang nanunungkulan, yung puhunan na ibinigay ni Mayor Strike ay pwede kong ipasa po sa bagong nanunungkulan. Or kung gusto niya ipagpatuloy yung nasimulan ko, pwede rin po. Iyon, grabe naman po. Walang pagdadamot na ibibigay para sa ating mga kabarangay sa Dulong Bayan. Kap, nabalitaan na may community garden din po ba kayo sa inyong barangay? Meron din po tayong community garden. Lumahok din po tayo sa contest ng Agimat Party List po na ngayon po yung mga tanim po natin dyan ay napapakinabangan na po ng mamamayan ng Dulong Bayan. Yan din po yung mga sangkap na ginagamit po din namin sa feeding po minsan. Ayun. At least nagagamit talaga natin. May pinagagamitan May tayo. binibigay na buto ang city po sa atin. Kung ano po yung gusto natin itanim. Galing po sa city po, pati po fertilizer galing din po sa city. Talagang sinusuportahan po nila yung
programa ng barangay po. Para masigurado po natin na ang ating mga kabarangay ay natatanggap din ng serbisyo ng ating pamahalang barangay at ng city government Opo, of Bacoor. tinitimbang po natin dyan yung mga nakukuha natin. Nire-report din po yan. At syempre Kap, ang community ba nakakakuha naman doon? Pwede pong kumuha? Pwede po. Wala pong bayad po lahat doon. Yun no, walang bayad. Kita nyo na po kaya medyo masarap na talaga ngayon dito sa ating mga barangay dahil ang community garden, magpapaalam ka lang, pwede ka nang pumitas. Imino-monitor naman ito ng mga kabarangay natin. Sa aspeto po ng ating security... Ay, papasalamatan ko lang po yung nagpairam ng lupa. Pinapasalamatan ko din po si Tito Noel na nagpairam po ng lupa sa ating barangay. Ayun. Doon po tayo nagtatanim po. Hiram lang to Kap. Hiram lang po. Ayan po. Maraming salamat po. Makikita niyo po naman sa Facebook po natin kung paano po natin inaani live din po. At paano natin pinapakinabangan through feeding program po. Kap, sino nangangalaga niyan? May naka-assign po kayo? May naka-assign po bawat plat po. May lupon, may tanod, ugnay, PWD, senior citizen. Pero po ang pinaka-nangangasiwa po talaga dyan is yung boyfriend po ng sekretary po natin. Grabe naman yung boyfriend po ng sekretary natin. Oo, iba din po, naman po nasa talaga. kaliwa po. Yung nasa kaliwa ho, ang boyfriend ng sekretary natin. Ano po, Hindi natin pati mga napangalanan. BNS din po, nandyan din po. Ayun. Si Kuya Russell po. Si sekretary May natin. kanya-kanya pong plat yan. Medyo namula, no? Pagandahan po ng ano yan. Ng itatanim. Pagandahan mo na itatanim. Kapag po ba namatay yung itatanim, mawawalan po ba ng trabaho yung lupon o yung kagawad pag namatayan po sila ng halaman? Hindi naman po. Hindi naman po. Papalitan lang po nila. Marami naman pong buto na nanggagaling sa city. Akala ko mahigpit si Kap eh. Hindi po. Pag namatay ang halaman at hindi mo inalagaan, wala kang trabaho bukas. Akala ko ganun si Kap eh. Pero mapagmahal pa rin naman si Kap sa ating mga staff. Maganda lang yon na meron kayong allocated na area na dapat pangasiwaan at pangalagaan. Ang pinaplano po namin in the future po dyan, i-invite po namin yung mga kabataan po. Tapos, i-explain po ng mga nagtanim kung para saan po yung anong sustansya ang makukuha doon sa itinanim po. Yan. At least nadidiscuss natin ito. Pagdating Kap sa security natin and peace and order, sa aspeto naman dumako tayo sa ganong klase ng usapin. Kamusta naman po ang security and peace and order? Pwede po bang maglakad sa dulong bayan ng gabi? Yung mga uuwi galing sa kanilang trabaho, safe po ba? Gano'ng kaligtas na po sa Opo, dulong bayan? ang Barangay Dulong Bayan po ay 24/7 bukas po ang ating barangay hall. Lagi pong may tao. Ang duty po ng EXO natin po ay sa gabi po. At ang deputy po natin ay sa umaga. Tapos meron din po tayong visibility, regular curfew po. Ngayon po meron po tayong pinaganda at mas pinalakas po na security po sa ating barangay. Yan po yung bayanihan po. Na kakalunsad lang po ni Mayor Strike. Grabe, no? Talagang etong mga programs na ito at the city level ay sinisigurado ni Kap na maibababa sa ating mga kabarangay. On a scale of 1 to 10, Kap, gaano kayo ka-confident na 1 po, pinakamababa, 10, pinakamataas? Gaano ka-safe na po ba sa barangay Dulong Bayan? Siguro po mga 7 or 8 po. 7 or 8. Ano kaya yung mga magpapadagdag para makumpleto na natin perfect 10? Para po ma-perfect 10 po natin, siguro po yung ating CCTV po. Kasi po ang CCTV po ng Barangay Dulong Bayan po ngayon is, okay lang po ba na banggitin? Nasira po ng mga nagdaang panahon po. And babanggitin ko na rin po, 2025, ang priority project o suggested project nila Mayor Strike at pag-usapan ng mga barangay captain po is yung public address. Pero hindi po nakatugon ng ating barangay po doon. Kaya po this year po, ang project po natin is yung public address po para po sa mga announcement po. Ngayong 2026 po, ang suggested project ni Mayor Strike at ng mga kapwa ko kapitan is magkaroon po ng mga CCTV po na mataas ang specs na kayang i-connect po sa city. Yes, opo. Yun po ang suggested project na tinugunan din po natin ng ating barangay po. Yun naman yun, Kape. Ang pinakamaganda kasi doon, humarap tayo sa isang malaking challenge. And what is that? The challenge of the constraints ng ating CCTV. Apo. Yung Tsaka functionality. po, old Pero na po. ngayon, kasi luma din po yung ating mga systems sa CCTV. Pero ngayon, Kap, mag-i-invest na po ang Dulong Mag-i-invest na po Bayan. tayo. Ngayon po, 2026, nakasama po sa infrastructure budget po natin yan.
Ang Pati po yung CCTV po. public address po tsaka CCTV po. Yun. At least, klaro po sa ating mga kabarangay na nanonood ngayon, 2026, masisigurado po natin na ang proyekto on CCTV and public address ay isa sa katuparan. Mga kabarangay, please monitor po. Apo. At siguraduhin po natin na ang ating mga kapitan, ang ating kapitan at mga staff ng barangay ay naninilbihan po sa ating mga fellow Apo. Tsaka kabarangay. yung specs po niyan, sigurado pong may connect natin sa city. Yes po, ayan. Kap, meron po tayong timer sa screen. 1 minute po. Quick questions lang tayo. Parang ano lang to. Alin lang sa alin ang pipiliin mo. Yes or no lang po ito, Kap, ha? Ready na po tayo for the 1 minute question natin. Mabilis na po ang 1 minuto with sige Kap. po. Ayan. Sige po. Kap, umaga o gabi? Gabi po. Kape o tulog? Apo, kape o tubig po? Apo, kape o tubig? Kape po. Tahimik o maingay? Maingay po. Para Planado, mas masaya. planado o biglaan? Planado po. Opisina o fieldwork? Fieldwork po. Ayaw niyo sa opisina, Kap. Doon kayo sa opisina. Wala po akong opisina po sa barangay po. Nakiki-opisina lang po ako sa kanila po. Sige ho. Sige ho. Ano ang mas madalas marinig? Mamaya tayo, Kap, ha? Nangiram lang po ako ng table sa kanila. Ano bang mas madalas marinig natin, Kap? Kap, saglit lang po o Kap, may problema po? Kap, may problema po. Ano ang mas mahirap i-ignore? Group chat o yung kumakatok sa bahay ninyo? Yung kumakatok po sa bahay. Mas mabilis po makarating sa inyo, Kap? Balita o chismis? Parehas po. Sabay. Sabay po. Balita po na may halong chismis. Chismis. Ano bang mas Minsan kailangan? po chismis na may halong balita. Ano bang mas kailangan ng inyong barangay? Pasensya o kape? Pasensya po kasi po yung sa kape, may sponsor din po ang barangay. Hindi po kami naubusan ng kape. Coffee mate tsaka sukal po. Grabe, Hindi no? po kami naubusan yan. Sponsored po ito. Caps, as a person, mas relax po ba kayo kapag tahimik o tapos na ang trabaho? Kapag tapos na po ang trabaho, Ano pong mas na-miss ninyo? Simpleng buhay o pagiging busy? simpleng buhay po kasi po busy po ako ngayon. Busy ka ngayon, Cap. Ano bang mas natutunan niyo bilang kapitan? Makinig o magpaliwanag? Magpaliwanag po. Magpaliwanag. Anong mas nakakapagod, Cap? Magdesisyon o maghintay? Mas nakakapagod po maghintay. Mas nagpapangiti sa inyo, Cap? Thank you ng tao o yung tahimik na barangay? Tahimik po na barangay. Barangay, in one word po, ano po ba ito? Trabaho o responsibilidad? Responsibilidad po. Yan. One word, Cap. Serbisyo is about? Serbisyo is about challenges po. Challenges. Challenges sa kinakaharap talaga. Kung hindi ka kapitan, ikaw ay heartthrob po. Hindi po. Law-abiding citizen po na tumutulong pa rin po sa tao. Law-abiding citizen. Isang salita para sa barangay nyo, Cap. Hope po. Hope. Grabe naman. Gusto ko lang balikan quickly. Thank you so much, Cap, doon. Grabe yung... Nakita natin yung... parang masakit ako yung puso ni Cap doon sa 1 minute natin na questioning. Kasi yun yung talaga nagmamadali si Cap. Salamat, Cap. Kasi, napaka-honest nyo. Wala kayong opisina. Nakakahiya naman ho sa inyong may mga... opisina naman po, pero hiraman po kami. Hiraman. Ano yung shifting po? Ano po kasi... Si secretary, minsan kapitan, minsan secretary. Isa po sa dream plan po namin yan, yung makapagpatayo po ng bagong multipurpose. Kasi po masikip na po sa amin yung barangay. Ang lalaki po namin, no? Napaka-honest naman po ni Cap. Talaga. Oo. Dahil 24/7 at ang inyong mga tanod po, ilan po ba ang tanod sa inyo, Cap? 20 po. 20. Sapat naman po yun. Sa Sapat shifting naman ninyo. po. Dahil nga po walang CCTV ngayon, nag-double duty po sila. Grabe. Yung CCTV po na kakulangan ng barangay ay pinalitan po natin ng visibility po. Grabe. Ganun. Naku, talaga naman. So magkataon po, may shifting din. May shifting din po. Si Cap lang ang walang shifting. Wala po. Gising magdamag. Cap, ano bang iba ho ata yung kaping na Opo. Libre po sinusupply kasi sa inyo, may sponsor libre po kami, madami po. Mag-ingat ka, sobra naman, Cap, sa kape talaga naman. Pero yun nga, importante yun, Cap, that your health, you still make sure that your health is very good. Opo. At hindi kasi tayo makakapagsilbi sa ating mga kabarangay kapag hindi maganda yung ating health status. Okay naman ang health status ninyo, pati ng inyong mga staff. Ano po? Opo. Ayan, mga pinsa ko po, regular po kami Nagpapa-check up. Nagpapa-check up at saka nagpapa-laboratory po. Ayun. Nakita niyo naman po, lulusog niyan. Oho, mukha naman po healthy talaga mga katoga natin dyan. Mga healthy po yan.
Gustong-gusto ko po, ang ganda ng conversation natin kay Cap, lalo na doon sa portion na nakikihiram siya ng table, hiraman ng table. Ayan, Cap, doon tayo sa... Natawa talaga ako, hindi ako makamove forward doon sa Ikaw ang barangay captain, pero shifting, no? Shifting ang table Minsan natin. nga po, nagtatanong na din ako, baka yung baha, pag lumulusong kami, tumataas lalo eh. Di ba? Kasi po kami po yung talaga mismong nag-rescue, lumulusong. Kami po, mga barkada ko po ang kasama ko. Kayo din, no? Na-enjoy naman po namin yung ginagawa po namin. Lalo po sa sa relief distribution po. Dahil po katulong din po natin si Mayor Strike po sa pagbibigay ng relief sa mga biktima po ng baha. Ang mapagmamalaki lang po ng barangay po natin, bagamat hindi malaki ang nanggaling po sa barangay, sinigurado po natin na bawat bahay po ng sa barangay Dulong Bayan ay nabigyan po natin ng relief. Pantay-pantay po, pare-parehas. Hindi ganun karami, pero ang sinigurado po natin, ang natanggap ng bawat isa ay pantay-pantay po. At lahat po meron. Maraming nagwe-wave po at nagpapasalamat po ako sa kanila sa pag-unawa po sa barangay po na ito ay maibigay sa mas karapat-dapat. Sa mga tumanggap naman po, nagpapasalamat din po ako dahil po sa simpleng tulong na galing sa barangay ay na-appreciate niyo po. Ayun. Cap, doon sa 2 taon po na nanungkulan na po kayo bilang kapitan, bilang punong barangay, yung dream project po ba ninyo na isa katuparan na or gusto nyo pa pong nangangarap pa rin po kayo sa ngayon? Ito po, marami po tayong dream project po. Ang sinigurado ko lang po sa loob ng 2 taon, yung ipinangako ko po na nung nangangampanya po ako, ay natupad na po lahat. Lahat po ng ipinangako ko po, sa tulong po ng aking mga kagawad, pinagbigyan po nila ako. This 2026 naman po, ipinariority lang natin yung napagkasunduan ng mga barangay. Tapos po, hinayaan ko po sila kung ano po yung gusto po nila. Ang sinuggest po nila is magdagdag ng mga street light at ipaayos po yung drainage and pathway sa Sitio Silangan po na pinagbigyan din naman po natin. Ayun. Magkataon, Cap, bigyan po kayo ng pagkakataon to give your message sa ating mga fellow kabarangay. At syempre, yung shout out na rin po. Ano pong nais ninyong ipabatid sa ating mga kabarangay sa Dulong Bayan? Yung gusto ko pong sabihin sa aking mga kabarangay po. Sana po patuloy po kayong magtiwala sa ating barangay na wala tayong pinapaboran, lahat po pare-parehas lang. Nasubukan naman po natin yan sa panahon ng disaster po. Walang mahirap, walang mayaman, hindi man ganun karami, pero nasubukan namin sa aming barangay na pwede pala na mabigyan lahat dahil lahat naman po is affected. Sa pagpapatupad naman po ng mga city ordinance, makakaasa po kayo na fair din po ang barangay po natin. At salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala, pakikisa at pagtulong po sa ating barangay po. Yun, salamat doon, Cap. Heartfelt message natin para sa ating mga kabarangay sa Dulong Bayan. Baka meron po kayong shout out o nais batiin sa ating barangay, sa inyo pong mga kamag-anak, Cap. Binabati ko po ulit ang aking misis po na lagi pong nakasuporta sa akin. At kung mapapansin niyo po sa bawat activities po ng barangay, isinasama ko po talaga yung mag-ina ko po. Para po naiintindihan po ng misis ko kung ano po yung pinapasok ko. Isinasama ko din po yung aking anak para at least ngayon pa lang po naiintindihan niya na po yung spirit of sharing and giving po sa bata niya pong edad. Sa family ko po, kinakamusta ko po kayo. Yung ibang nasa malayo, ingat po kayo dyan. Sa aking mga kabarangay, ingat po tayo palagi at salamat pa rin po palagi. Iyon. Muli po maraming salamat for guesting, Cap Jade Emson Katoga,
Palma ng Barangay Dulong Bayan. Maraming salamat Kap. Ito ay sobrang makabuluhan ng conversation po natin. And syempre po, nagpapasalamat pa rin tayo kay Sir Brian Kyle Hapson, ang Branch Marketing Manager po ng SM Store Molino na kanina naman po ay nakapanayam natin patungkol naman po sa ating mga sales ngayong araw nito. At syempre, salamat po sa ating live audience na nandito. Palakpakan naman natin ang live audience natin. Oh, yun. Nakasama natin sa studio dito sa Usapang Bacoreño sa WhatsApp at syempre po ang mga kabarangay natin na nanonood ngayon sa covered court ng Barangay Dulong Bayan. Ayun, salamat po sa pakikiisa ninyo sa atin dito po sa napakamakabuluhang usapin na ito patungkol sa mga narating ng Barangay Dulong Bayan. I'm quite sure very proud ang inyong mga kabarangay na talagang ipapakita natin yung accomplishments ng Barangay Dulong Bayan. At syempre Kap, hindi din talaga matatawaran. Ang dami po live na namamangha po ko sa comment section natin kasi live na live yung mga nagsasabi at nagfe-feedback na, opo, walang tulog si Kap, pahinga ka din po. Opo, umaga na po umuwi si Kap. Po kasi ang pagiging barangay captain po is pinangarap ko po talaga at masaya po ako sa ginagawa ko po. Talagang thank you so much din Kap dahil ipinaranas mo sa Barangay Dulong Bayan yung ganitong klase ng serbisyo at paninilbihan sa ating mga fellow Bacoreños. Ayan po, sa ating mga Bacoreños, sana po na-appreciate ninyo ang usapin natin ngayong araw na to dito sa WhatsApp para manatili po kayong updated sa ating mga kwentuhan. Manangyari lamang po na lagi kayong tumutok dito lamang sa Usapang Bacoreño para sa pinakasariwang balita tungkol sa ating panahon. Pwede ba ako mag-final message po? Yes Kap, opo, mahalagang anunsyo. Kap, yes Kap. Sige po. Mag-share lang po ako ng verse po natin sa Bible. Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Tawag ito. Baka magkamali ako wait lang po. Pwede pong tingnan para sure na hindi ako Sige magkamali. Kap, wala pong pro-opo. I-share kasi ni Kap. Nakakaya pag mali po Kasi verse po ito sa Bible Opo, it's Kawikaan chapter 3 verse 5 Dapat po to tama. 6 yan. Opo, marapat lamang po talaga. Opo. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6 yan. Gustong ma-share. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Grabe, no? Ito po magandang reflection to Kap. Salamat din po na ito yung ibinigay niyo sa aming reflection na dapat ay yung service natin. Always, it must serve the purpose to glorify God at syempre po, para po sa panililbihan ng tao na at mga kababayan natin. Ito po, isa pa po. Para naman po sa aking mga kabarangay. Sa aking mga kabarangay po, salamat po sa pagtitiwala po ulit. Patuloy po kayong makibahagi sa ating barangay dahil po ang form of government na nais ko po ay consultative and suggestive form of government po. Gusto ko po na kayo nakakapanayam, gusto ko po na kayo ay nakakausap sa mga hinaing, sa mga question, sa mga suggestion niyo po. Very welcome po kayo sa barangay po or kahit saan niyo po ako makita. Dahil po naniniwala po ako na ang pagpuna po ay isang way po para po tayo ma-improve. Kaya patuloy po kayong maging bahagi ng ating barangay. At wag po kayong mag-alala, hindi man sabay-sabay pero yung mga request niyo po ay sisikapin po at gagawin po ng barangay po ang magagawa nito para po sa inyo. Kasama po ang ating buting Mayor Strike Biribilla, Congresswoman Lani Mercado Revilla, at si Kong Brian Agimat Party List. Lagi po silang nakasuporta sa ating barangay. Kaya po walang imposible po. Glory to God po and God bless po sa ating lahat. Mahal na mahal ko po kayo at gagawin ko ang lahat para sa ating barangay. Yun. Siyempre po, happy viewing. Thank you so much, Kap. Po. Happy viewing and happy watching po kay Mayor Strike na nanonood ngayon live na live sa ating TikTok. Happy viewing po, Mayor. Nawa po ang ating mga kapitan ay patuloy nating ma-encourage din na i-advertise at makipag-usap dito sa ating nagpapasalamat din po ako sa programang Bacoor TV po. Dahil po dito
Yung mga pinagdadaanan po ng barangay, at least po nalalaman po ng mga tao. Duty po natin na ipaalam sa tao kung ano po nangyari sa barangay. Kaya po sa mga katulad kong kapitan na ninenervyos po sa interview, masaya po dito sa WhatsApp. I-support po natin. Talaga napakaganda po ng programa po na to, Usapang Caviteño, Usapang Bacooreno. Na-promote Siguro na po kami. sa second time po, mas prepare na po ako. Oh, kita mo, sabi ni Cap, may second time. At least po ngayon medyo komportable na po ako. Komportable na. Oh, di ba? Yun eh, Cap Jade. Maraming salamat po. Sa mga kapwa ko kapitan, sa una lang pala. Sa una lang po. Sa una lang nakakakaba. Sa una lang po nakakakaba. Salamat din po, Cap Jade. Talagang natuwa po kami ng sobra sa inyo pong naging participation dito po sa ating usapan. Cap, ano? Ako, masaya thank you so po, much masaya po. Napaganda po ng Bacoor TV channel, Usapang Bacooreno, at ng WhatsApp na programa niyo po. Opo, para manatiling updated po ang ating mga kabarangay sa mga nangyayari po at kwentuhan natin dito sa City Government of Bacoor kasama po ng mga nanunungkulan nating mga kapitan. Lagi po kayong tumutok dito po sa ating Bacoor TV channel at Usapang Bacooreno para po sa pinakasariwang balita at mga ulat panahon. Syempre po, mahalagang usapin. Muli po, ako si Ezer at ito ang Usapang Bacooreno, ang programang naghahatid ng pinakamaiinit na balita, kaalaman at kasaysayan tungkol sa ating lungsod ng Bacoor. At dahil ang Bacoor ay kilala sa pagkakaisa, let us improve as one and learn as one. Abangan niyo po ang susunod nating makakasama dito lamang sa WhatsApp Bacoor TV channel. Panoorin po natin ito. Mga Bacooreño, may bagong boses na mapapakinggan. May bagong kwento na pag-uusapan. Sino nga ba ang tao na nasa likod ng bawat barangay? Anong mga problemang pang-barangay ang kanilang tinututukan? Saan patungo ang mga programa ng kanilang barangay? Ito ang What's Cap? A former barangay captain of Barangay Talaba 3, serving from 1994 to 1998 in the city of Bacoor. He also served as the municipal councilor in Bacoor from 1998 to 2001. Known for his codename of Leon, a mechanical engineer, and now a barangay captain of Talabawan with his mantra, #A better place to live in. From Barangay Talabawan, Barangay Captain Josefino Torres Banyas. Ating maririnig ang kanyang mga serbisyo sa Biyernes, February 13, 2026 sa ganap na alas 11 ng umaga. Dito lamang sa Bacoor TV channel.